Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Ang video ko pong ito ay tungkol po ito sa iba't ibang klase ng primer na pintura o yung mga first coating na ina-apply bago ipinis. At paano ba ito gamitin at saan po ba ito dapat ipintura. Yan. Ito po yung mga primer. Unahin po natin, ito pong primer na pang simento o pang bato. Ito po yung acrylic permacoat flat latex paint Boysen. Ito po ay water-based at ito pwedeng gamitan ng brush or roller brush. Yan po. Yan po ay walang kintab. Siya po yung pang-primer. Dati po, bago namin i-apply ito sa pader nung araw, ay nilalason po muna namin yung bato. Pag ito'y napinis na o napino na ng bason, nilalason po namin ito ng neutralizer. Bakit nga po ba ito nilalason? Kasi po, para hindi kaagad mabakbak, dahil ang semento po na pinipino o pininis na ng mga mason, ito po ay nagkakaroon kung tawagin ay umido o pawis o parang naglalangis. Kaya madaling matuklap ang pintura. Kaya po siguro nauso na po itong skim coat na hindi na po pinipinis ng mga mason, wrap na po, then ina-applyan po ng skim coat. Medyo naging matrabaho lang po sa side po ng mga pintor kasi matinding lihain po ang skim coat. I-compare po nung araw na pino na po yung simento, lilihain lang po ng bagya pagkalagay po ng neutralizer or vice versa. Or neutralizer muna bago lihain o lihain muna bago neutralizer. Yung neutralizer po ihalo po sa tubig, kakanawin po yan, may ratio din po yun. Then pagkatuyo, saka po a-applyan ng latex paint na flat. So ganun po dati. Ngayon po, skim coat na po eh. Pero may gumagamit din po na pang-finish po na flat latex paint. Ito po yung kalimitang ginagamit doon sa mga hindi po maganda ang pagkakagawa po ng pader. Yung medyo alon-alon o bako-bako kasi flat po siya, hindi makintab. Para hindi po mahalata yung pangit na pagkakagawa ng pader. Pero kung nagbago po isip nyo at gusto nyo po siyang maging makintab, pwede naman po, meron pong ina-apply dito. Yun po yung emulsion. Ayan. So, yan po yung ginagamit kong pang primer sa bato. Yung acrylic permacoat flat latex paint Boysen. Ayan po. Ang susunod naman po ay yung primer para po sa kahoy. Yan. Ang ginagamit ko po na primer pang kahoy para sa akin ay the best po ay ang Boysen Flat Wall Enamel. Ito po ay oil-based paint thinner din po halo. Pwede rin pong gamitan ito ng paintbrush at roller brush. Ayan po. Ito po yung pangkahoy. Flat Wall Enamel Boysen. Meron pa nga pala ho na bagong inilabas na water-based po. Kasi itong Flat Wall Enamel po is oil-based, medyo mabaho. So meron pong lumabas na gawa po ito ng Davis. Hindi pa po ako nakakagamit nito. Ito po ay water-based. Ito po yung Timber Prime Wood Primer na water-based. So medyo curious lang po ako dito kasi nga water-based. Pag may nadaanan ng mga pakong na kalawit, pwedeng kalawangin po. Kasi yung pagka ako gumamit ng latex paint sa portion na may nadaanan pa ako, kinakalawang yung pako o yung mga tubo, kinakalawang. Kasi water-based. At yung mga plywood na hindi maring plywood,
may tendency umalsa dahil hindi nga siya marine plywood. Hindi ko alam kasi hindi pa nga ako nakakagamit, no? Pero para sigurado, pag may metal, applyan muna ng mga pang-metal na primer bago lagyan ng water-based na primer na gawa ng Davies. Ito nga Timber Prime. Yan. So, ayan yung bago labas. Ang alam ko po ay bihira nyo pa itong mabibili. Wala pa ito sa mga maliit na hardware. Kalimitan to sa mga malaking hardware. Tulad ng mga Wilcon, mga ganon. Hindi ko alam, no? Kasi hindi pa nga ako nakakagamit nito. So, yan po ulit. Para sa akin, ang the best na primer na pangkahoy ay flat wall, enamel, Boysen. Oil-based po siya. Paint thinner ang inahalo. Pwede pong gamitin ang paintbrush or either roller brush. Ang susunod naman po ay primer naman po pang metal. Katulad po ng mga primer na ina-apply po sa mga grills, railings, steel trusses, mga garden set na kalimitang makikita niyo po sa mga welding shop na kulay maroon po ang kulay. Yan po ginagamit na primer ng mga welders sa mga metal. Siya po ay pang enamel. Siya po yung Boysen Metal Primer Red Oxide. Kulay maroon po siya. Oil-based din po siya. Ang halo din niya po ay paint thinner. O pwede rin haluan din ng lacquer thinner. Nasa inyo po yan. Pwede pong gamitin dyan ng paintbrush and roller brush. Yan po. Ang pampinis po dyan ay enamel. Yan po yung Boysen Metal Primer Red Oxide. Pangbakal po yan. Ayan. Ito naman pong susunod na primer ay pwede po siyang gamitin sa mga furniture. Ayan, sa mga cabinet, sa mga wooden cabinet, sa mga metal. Pwede po siyang gamitan ng paintbrush o roller brush, pero medyo mahirap kung hindi pa rin po kayo bihasa. Kasi po kalimitang ginagamit po dito ay spray gun. Lacquer type po siya. Madali po siyang matuyo at medyo matindi rin po ang amoy. Medyo matapang. Ito nga po ang Lacquer Primer Surfacer White na gawa po ng Spiro. Marami naman po ibang klaseng brand, kaya lang ito na po yung mga nakasanayan ko. Yung mga brand po na nabanggit ko, yan po yung mga kalimitang aking ginagamit. Marami po iba-ibang klaseng brand, depende po sa inyo kung anong brand ang pwede nyong gamitin. Basta yung mababanggit ko po mga brand dito, ay yung po mga brand na malimit ko pong magamit at nakasanayan ko na po. Ito naman po susunod. Ito, ang pinaka-paborito kong primer. Tagal ko na rin pong ginagamit to. Ito pwede po ito sa sasakyan. Or either sa mga pairings ng motor, mga pangkotse, kahit anong klase, kahit mga grills, gate, pwede po ito. Medyo mahirap pa nga lang i-apply ito compared dun sa red oxide na pang enamel. Kasi ano to pang acrylic na to Meron siyang catalyst, may hinahalo sa kanya. Kaya kailangan po pag tinimpla po siya ay yung para lang dun po sa inyong pipintahan. Kailangan ubusin niyo po to. Kasi pag natimpla niyo na po to at nalagyan na ng catalyst, natutuyo na po siyang kusa. Meron po siyang drying time. Ang ratio po nito ay 3:1. Kung isang tabo po ang titimplahin nyo, 1/4 quart o 3 bahagi ng 1 quart epoxy na pintura at 1 part ay catalyst. So pag pinagsama nyo yon, magiging 1 quart. Kung sa galon naman, 3 quart o 3 tabo na epoxy at 1 quart na catalyst. Ito po ay 3 klase po. Ito pong epoxy primer na gawa po ng Gilder. Gilder po ay matagal ko na pong ginagamit to at para sa akin the best po to. Meron po ditong epoxy primer gray. Yan ang kalimitan kong ginagamit. Yan. At meron din pong epoxy primer white. At meron din pang Synchromate itong Galba Coat. Yan, kulay yellow siya. Katulad po siya ng aluminum triphosphate primer.
Pareho po siyang Galva coat na kulay yellow. Pero bihira ko na pong gamitin yan. Kasi kaya na po talaga ng epoxy primer gray. Basta metal. Pwede po siyang gamitin pang kotse, pang pairings ng motor. Basta pang primer lang po siya, ha. Ano po siya, pwedeng acrylic thinner o urethane thinner. Huwag lacquer thinner. Mas para sa akin, the best ang thinner na gamitin ay acrylic or urethane thinner. Yung kasing lacquer thinner, na katulad na ginagamit sa lacquer surfacer primer, medyo mahapdi pati ho sa kami yun. Ayan. Medyo mura lang siya compare dito sa acrylic thinner. Meron din nabibili na kung ang ginamit yung epoxy primer is Gilder, meron din acrylic thinner na Gilder ng brand. So, yan po yung magandang primer pang metal, lalo na kung pang sasakyan. Epoxy primer, Gilder. Ito namang susunod na primer ay pang urethane naman po to. Medyo malupit na po, ika nga po sa mga primer ay malupit na po to. Ito po yung metal primer na gawa ng urethane. Ito po yung urethane paint automotive primer surfacer spray peeler. Color green po siya, parang apple green. Meron din po siyang anti-corrosion, yung green na green. Pero bihira ko na rin pong gamitin yon. Kalimitan itong ginagamit ko kahit ng mga kasamang komputer ay yung spray peeler. Ansal. Pero meron mga ibang brand din po to, mga urethane na to. Pero kalimitan kong ginagamit ay Ansal po. Marami po kung mga pangkotse, maraming magagandang klase. May mga DuPont, Nippon, Gilder, marami po no? Yung K9, marami mo maganda. Pero isa po sa ginagamit ko po itong Ansal Primer Surfacer Spray Peeler. Ito pa yung may mga parang metal na maliliit na mga pinag-grind na bakal or granules na pag ito po ay gagamitin po dito spray po, no? Katulad po ng lacquer, spray din po yon. Pwedeng brush, kaya lang mahirap sa brush tuto mga ito Kalimitan po dito spray, katulad din po ng epoxy primer. Epoxy primer, pwede rin i-brush yun, pero pag sa sasakyan, siyempre spray. Kung sa mga ordinary, mga cabinet, mga grills, pwede ng brush. Ganito rin to, pwede rin hutong brush. Pero pag mga pang kotse na, pang pairings, maganda to spray. Ayan. So, ito ay urethane thinner ang inihalo. Pwede ring acrylic thinner. Primer lang naman to. Basta kaya siyang tunawin. O, hindi lang siya kaya ng lacquer thinner. Yan ang pagkakaiba po nitong spray peeler. Ang spray peeler nga po pala, ganun din. Pag nagtimpla po kayo nito, ay yung ratio nito is parehas ng epoxy primer Gilder. Na 3:1 din po. Katulad na nabanggit ko. Kung kakanawin nyo ay 1 quart, tatlong 1/4 quart ng spray peeler, at isang 1/4 quart ng catalyst, urethane catalyst. Mimix mo yan, then ang ratio naman, kung ibabrush mo, pwedeng 1:1 o pwedeng 0.5 lang yung urethane thinner. Pero pag spray, kalimitan 1:1. Kung malapot, mahirap ibuga, dagdagan na lang. Tansyahan lang pagka-spray ka ng gagamitin. Yun nga pala, pag matagal na hindi mo na ibuga yung spray peeler, namumuo yan, na nagkakos na nagkakaroon ng clogging tong spray gun. Kaya dapat ubos na ubos. Hindi katulad nung hindi tulad po nung dating ginagamit namin spray gun. Ito gravity kasi, bumababa dito ang pintura. Yung dati nung nasa ilalim ang cap, no, yun nilalagyan namin ng holen, kaya hindi natutulog, kinakalog namin. Yun ang advantage, kaya lang sumasabog yun. So yan ang medyo risk lang kako sa spray peeler. Pero kung uubusin mo kagad yung smooth siya ibuga. Kasi abala din maglilinis ka ng spray gun pagka bumaba siya. Tumitinin kasi yung parang mga granules, yung mga bakal na parang pinaglagarian o pinaggrindan. Kaya matigas ang spray peeler. Ito kasi yung kaya niyang takluban yung mga pinaglihaan. Pagka nilihaan nyo yan, natatakluban nyo, hindi katulad ng ibang primer. Epoxy kaya rin kakapalan mo lang. Pero ito pinaka-the best. Kaya peeler. Kaya niyang takluban. Yung mga medyo hindi naman kalaliman. Basta yung mga nagkaroon ng konti pwede siya. Parang nagiging masilya siya. Yan ang urethane automotive primer surfacer spray peeler. Yan ang the best na primer pang sasakyan. Hindi pwedeng ibra sa sasakyan, spray. So, ayan po.
kung ang pag-uusapan po natin ay ang pagpipinta at iba't ibang klaseng pintura, ay napakalawak po niyan. Kulang po ang isang araw para ito po ay ating pag-usapan. Ang naibahagi ko lang po sa inyo ay ito po yung malimit kong gamitin o nakasanayan kong brand at primer. Sana po ay makatulong sa inyo ang video ko pong ito, at kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman po sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.